Yes, hello mga katropa. Once again, this is Pancha and welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos na i-upload. And for today's video, ay ipapakita ko sa inyo kung paano bayaran yung loan balance natin sa loan app na Bilis. Kasi last time sa in-upload nating video ito, ay nag-loan tayo ng cash sa Bilis. At nakuha natin ito nang hindi pa na-unlock yung cash loan feature ng application. Dahil first loan app natin iyon sa Bilis. At ginawan ko ito ng paraan at gumamit ako ng GCash Visa Card para ma-withdraw yung ating credit limit na ibinigay nila into cash. At kung hindi nyo pa napapanood ito, ay nailagay ko na yung link niyan sa description ng video ito. At kung meron naman kayong good and bad experiences, pagkatapos yung magamit or pagkatapos yung gamitin ang loan app na Bilis, ay pwede nyo yung i-comment sa ating comment section sa ibaba. At babasahin ko yan isa-isa at i-flex natin yan sa mga susunod na mga videos na aking i-upload. At ngayon, umpisa na natin ang payment process. I-open lang ang Bilis loan app. Tapos, i-enter lang yung 4-digit PIN na inyong ginawa or ni-register. At dito sa aking dashboard, ay makikita na wala nang natira sa credit limit ko na sobrang laki, 2,000 pesos. Yan yung credit limit na ibinigay nila. Konti lang kasi nga first timer. Pero alam nyo ba yung mga credit limit na mababa na ibinibigay nila, tataas din yan kapag nagbabayad kayo on time or lagi nyong ginagamit ang loan app nila. So, dapat pagandahin ninyo ang inyong utang record. At ngayon naman, itatap lang ang Pay Now. Then, choose Installment Plans. You can choose more than one installment to pay at the same time. Itap lang natin ito kasi GCash po ang ginamit natin last time para mag-withdraw, para ma-withdraw yung credit limit natin sa Bilis dahil hindi pa po naka-unlock ang cash loan feature nito kasi first loan pa lang. At may makita yung mga options kung to pay next installment. Yung pinili ko dito last time is, I think, 3 months. 3 months to pay yung pinili ko dito last time. Tapos yung isang option naman ay pay all installments. Pwedeng pay custom amount. Depende sa inyo kung ilan yung babayaran nyo before the due date. So, ilagay nyo yan dito. At lastly, itong don't include option ay ginagamit lamang ito if marami na kayo ditong babayaran sa mga ginamit na features like shopping online, cash loan, GCash, transfer, payments, etc. Depende sa kung kailan yung due date mo at kung di mo pa feel na magbayad at isa lang yung gusto mong bayaran, ay itap mo ito para hindi ma-include if hindi ka pa magbabayad or hindi masama sa loans na babayaran. At ang pipiliin kong option ay ang pay all installments. Then, tap Pay Now. At pipiliin ko din itong Pay with QRPH. Dahil isa-scan ko lang to gamit ang GCash. Meron pang ibang options kung paano i-process ang bayad dito sa baba, pero parang mas feel ko itong QRPH. So, ito lang yung gagamitin natin. At ito na yung generated QRPH code natin. Pwede mo itong i-download para mas malinaw. Next, buksan naman ang GCash app. Mag-login lang sa account. At dito sa baba ay pindutin lang ang QR code scanner. Tapos, of course, iscan lang yung QRPH code na na-generate mo sa Bilis. Okay, ayan na. See? I-check lang details at kung okay na, ay itap lang ang Pay. Chu-chu-chu-chu. Ayan, Bilis paid via GCash. And of course, i-save lang ang resibo para sa future references. Tapos mag-login lang sa Bilis app para i-check ang status ng loan mo. At ayan, tada! Naibalik na ang credit limit na 2,000 pesos.
we received your payment ang sabi dito. At yan yung paraan kung paano magbayad ng inutang na cash sa Bilis Loan App via QR PH. And that's all for today mga katropas. Thank you so much for supporting Fantastic Channel, ang channel na nag-upload ng mga tutorial videos tungkol sa YouTube and Facebook monetization, affiliate marketing, travel vlogs, at nagbibigay ng mga basic tips kung paano ninyo mapaunlad o mapalago ang inyong small business online. Bye-bye!